Tapos na ang NBA, kaya naman ang mga focus ngayon ay nandito na sa FIBA Qualifying Tournament. Grabe, hindi lang kasi Pilipinas sa mga naghahanda ngayon dito. Ina din ng ilang mga NBA players, kagaya na lamang ng pinakamatunog na pangalan ngayon dito sa trades na si Klay Thompson. Makakapaglaro nga ba siya para dito sa koponan ng Bahamas? Tara't pag-usapan natin yan. Madami ang nagulat dito sa biglaang desisyon ng 4-time NBA champion na si Klay Thompson matapos niyang sumali dito nga sa koponan ng Bahamas. Ito nga yung sa kabila ng maingay na balita patungkol nga sa paglipat niya ng NBA team. Dahil mapapabalita kasi na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nga nire-renew ng Golden State Warriors ang kontrata dito ni Klay Thompson at magiging free agency na nga siya. Yan lang nga lang sa mga teams na napapabalita nagkakaroon ng interest dito para kay Klay ay ang Orlando Magic at Oklahoma City Thunder. Pero sa ngayon, mukhang nagkaroon ng panandaliang pambaling ng atensyon dito nga si Klay Thompson matapos niya nga sumali dito nga sa training camp sa Houston dito nga para sa koponan ng Bahamas. Pero kahit na sumali dito si Klay ay hindi pa rin siya ine-expect na makapaglaro para dito sa Olympic qualifier. Ayun kasi dito sa isang sikat na NBA insider na si Shams Charania, hindi daw pwedeng i-expect dito ni Klay Thompson na magkaroon kaagad siya ng clearance para nga makapag-compete dito nga sa team ng Bahamas at may representa nga ang koponan para dito sa Olympic qualifier this summer. Ito nga yun dahil sa paglalaro dito ni Klay Thompson para sa team ng USA itong 2016 at nanalo pa nga sila dito ng gold medal. Kaya naman kinakailangan dumaan sa malalim na proseso ang lahat para makapaglaro lamang dito si Klay. Unang-una sa lahat ay kinakailangan niya nga daw makareceive ng official release sa bansa ng USA Basketball para nga maaprubahan to ng FIBA at magkaroon na nga siya ng clearance para makapaglaro sa Olympic qualifiers. Kung saan ayon mismo dito kay Shams Charania ay napakalabo daw mangyari. Gets ko rin naman dito yung Team USA. Syempre hindi nilang basta-basta kasi ganun kadali na kung gusto ng isang player na lumipat ng bansa ay ganun na lang nila papayagan nito. Ibang senaryo siguro kung hindi nakapaglaro dito para sa Team USA itong si Klay Thompson at nauna na talaga maglaro para sa team ng Bahamas. Pero bukod nga kay Klay Thompson ay meron pa rin mga ilang NBA players na sure na makakapaglaro dito para nga sa team ng Bahamas. Ito nga yung sila Eric Gordon, Buddy Hield, DeAndre Ayton at possibly nga dito nga si Kai Jones. So yun, meron 3 lugar na kung saan gaganapin ng QQUT. Ito nga yung Spain, Greece at Latvia. Ang team ng Bahamas ay nakatakdang maglaban dito nga sa Spain at ang kanilang unang makakalaban nga dito ay ang Finland sa July 2. Samantalang ang team naman ng Pilipinas ay maglalaro sa Latvia at kabilang nga tayo sa Group A kung saan unang makakalaban ay ang team ng Georgia sa July 4. Ayun, kung sino-sino ang mga teams na makakapasok dito ay magkakaroon ng ticket para nga makapunta sa 2024 FIBA Olympics na gaganapin naman sa Paris. Mas lalo naging dikdikan ng laban ngayon dahil sa mga tindi ng mga koponan na makakaharap ng bawat teams dito.